Makakasama po natin ngayong umaga si Professor Alvin Ang, isang ekonomista mula sa Ateneo de Manila University. Sir Alvin, magandang umaga po. Welcome po sa DZRH. Magandang umaga po sa inyo, Nicole. Magandang umaga po, Prof. Alvin. Si Julius po ito, no? Sa isang Julius, okay. blog entry niyo po sa Facebook, binanggit niyo po na mukhang hindi lang energy crisis o oil crisis ang haharapin ng Pilipinas, kundi maaari na rin nating harapin sa susunod. Wag naman sana, pero baka magkaroon po tayo ng food crisis. Maaari niyo po bang i-elaborate ang inyong warning sa ating taong bayan? Opo. Well, kasi po, ang marami pong nakakonekta pong produkto sa produktong langis, no? Hindi lang po siya produktong ginagamit natin bilang pang sasakyan natin, pang logistics, no? May mga tinatawag pong downstream or yung further processing ng langis at ng natural gas. Yan po, nagiging ano po yan? Nagiging ammonia, urea, aluminum, etc. Yan po yung mga byproduct ng natural gas primarily na ginagamit po natin sa fertilizer ng pagkain. No? So yung doon po sa Middle East, yung oil per se, hindi po yan nagiging pagkain, nagiging fertilizer, pero yung natural gas. At yung pong bansang Qatar, at halos lahat dyan sa Middle East, marami rin po silang reserves ng natural gas na ang dinadaanan po ay ang Hormuz na yan, Strait of Hormuz, na alam naman natin na naka-block, no? At ngayon nabuksan na, pero hindi pa rin ganoon kabilis yung dami ang dumadaan ng mga barko. So ang ibig sabihin nun, dahil pong mahigit almost 1.5 months po na wala pong lumabas na fertilizers na mga feedstock na gagamitin sa fertilizer, nanganganib po yung ating mga magsasaka, hindi lang sa Pilipinas but around the world, no? Lalo na po dito sa Asia na umaasa sa fertilizer dyan, na pagka hindi dumating yun sa kanila on time, sa kanilang panahon ng pagtatanim, hindi po sila makakapag-ani ng madami like before, no? Kumbaga kung basic o kung ano lang yung meron sila. Tayo naman po dito sa Pilipinas, hindi po tayo generally umaasa o umaangkat sa ng fertilizer o ammonia o urea dyan sa lugar na yan. Pero dito po tayo umaangkat sa China at Indonesia na malapit lang sa atin. Kaya lang dahil po meron nga pong kakulangan sa global supply, nagtaas na po ang presyo ng fertilizer ng mga 40%, no? Malaki pong taas yun. At dahil po doon, at syempre tumaas din yung cost of logistics, no? Pag-transport ng mga produkto nila, yung mga nagtatanim sa tractor nila, etc. So tumaas po ang cost ng pagtatanim, ilang po ng palet ng kahit anong gumagamit ng heavy fertilizer sa kanilang pag-ani. So dahil po dyan, nakakakita po tayo ng posibilidad na ang mga magsasaka na maliliit o yung small farms, hindi nila kaya yung cost. So either hindi muna sila magtatanim, magdi-delay sila, alright, dahil mahal. So kung madami pong ganyan ang mag-delay, syempre kukulangin po ng output o ng production sa ng ani. So dapat sa panahon po to, isipan natin. As of now, wala naman tayong problema sa Pilipinas. Even sabi po ng ating Department of Agriculture, may sapat po tayong supply, matagal pa, mahaba. Kasi maganda po yung mga ani natin nung nakaraan at ito, mga nakaraang buwan. No? Ang challenge natin is moving forward, no? In the future. So, ibig sabihin, kung ngayon ay okay tayo, hindi po tayo pwedeng magpakampante dahil paano, magtatanim na naman tayo. So kung mahal po yung ating pataba, yung inputs, mahal po yung ating diesel o yung mga gamit natin sa tractor at iba pa, hindi lang sa pati yung ating fisheries na mahal po ang para maglapalaot sila. So yung po ang kailangan tingnan natin na kapag hindi po kumilos yung ating mga magsasaka at mga mangingisda, ngayon. So in the future,
kukulangin po tayo ng supply. No? Yun po yung ibig sabihin nun. Hindi po siya crisis, pero maaring dumating doon kung hindi po natin agapan or maghanda po tayo. It's like more of a preparation rather than crisis na. Wala po tayong crisis, no? Kaya lang, nakikita natin yung posibilidad dahil nga sa kakulangan ng supply. Yes po, Prof. Alvin, napakahalaga po ng inyong paalala dahil hindi naman sa nagiging alarmist tayo. That's far from what we're trying to achieve. Pero kailangan po kasi natin harapin ang problema. Kaya kailangan nating alamin kung anong maaring mangyari para maiwasan ito. Now, na-layout nyo po yung context, yung epekto ng supply chain from farm to table, apektado lahat. If magpatuloy po itong crisis, how soon can Filipinos feel itong epekto ng wag naman sana mangyari itong food crisis na to sa ating mga mesa? Well, sa ano naman sa pagtatansya ng ating Department of Agriculture, meron naman tayong enough supply. So I think hindi naman siyang madaling o hindi siya mabilis mararamdaman, no? Except yung presyo tumataas, no? So yung ating naunang nagsalita tungkol sa tinapay, no? So nakikita natin na may mga ganung posibilidad dahil shock yung sa nilang inputs eh. Pero yung posible na maging kulang o maging mas mahal pa, yan nakadepende po yan sa ating paghahanda, no? Kaya it's better na paghandaan natin, lalo na yung availability ng fertilizer na kinakailangan ng mga magsasaka natin. Yan po. Sir Prof. Alvin, may mga sinasabi po yung mga ekonomista, may tinatawag silang katulad ho ninyo, yung second round inflation effects. Ngayong nung Marso, pumalo na tayo sa 4.1% na inflation. Nararamdaman na ho ba natin yung tinatawag na second round inflation effects? Pero please explain po, Prof. Yung second round is ibig sabihin after yung initial shock, no? Yung nangyari, tumaas, no? So yung initial shock. So yung second round, kapag ay pinasa na po yan sa sa atin mga mamimili, pagka ipinasa na po, ayun, magkakaroon na po ng mga second round effects, no? So ibig sabihin, pwedeng yung pamasahe hindi pa tumataas. So halimbawa yung sa pagkain, mag-adjust na sila. Yung sa grocery items, no? Kaya nakitinig natin yung DTI, sinasabi nila na hindi pa naman dapat kasi may mga old stocks pa naman sila. Ang challenge doon, kahit na yan ay mga old stocks, yung shock, yung logistics, immediate yung impact eh. Kaya medyo nakikita na rin natin yung second round effects sa ibang bagay. Pero hindi pa naman malaki, no? Hopefully ma-manage natin kasi ang mahalaga kasi sa mga panahon nito ay yung availability ng supply. Availability ng supply, tapos tsaka natin i-manage yung presyo. Kasi pwedeng pababain mo yung presyo pero wala namang gusto magbenta. Di ba magkakaroon ka ng mas mahirap yung walang supply. So dalawa yung side ng minamanage or tinatry ng pamahalaan i-manage, no? Na dapat merong munang supply, is-ensure na may supply. Pagkatapos, yung presyo ay hindi naman ganun abrupt yung pagpagtaas. So hopefully, hindi ganun kalaking second round effect kung staggered, halimbawa mapahaba. Kasi itong nangyayaring oil price increases, makikita natin, very sensitive kasi ito sa nangyayari doon sa diskusyon sa Iran. Ngayon, for example, next week, may posibilidad na bumaba naman ang presyo kasi nga sensitibo sa nangyayari. So kung bumaba at kung halimbawa magkaroon ng ceasefire, bababa. Pero ang tanda natin, hindi na yan babalik doon sa February 28 na presyo dahil malaki po ang damage sa oil infrastructure sa Middle East. So at saka kahit binuksan na nga yung Strait of Hormuz, dahan-dahan, no? Naman.
mabilis na makakalabas lahat dahil may mga mina na Yes. nakalagay doon. So, makikita natin yung Ah. adjustment process matagal. Pero Prof. Alvin, let's talk about government intervention. Nabanggit niyo po sa inyong blog entry na we cannot subsidize our way out of this physical supply shortage. And right now, ang mga solusyon po na pinuput forward ng ating government ay subsidies para sa transport sector, para sa iba't ibang sektor pa bukod sa direktang naapektuhan ng oil crisis. What should the government do aside from subsidies if this is your assessment po? Hindi po tayo pwedeng magpatuloy ng subsidiya dahil hindi po unlimited ang pera ng pamahalaan. So kung di tumigil yung pagtaas, bigay ka ng bigay. Yung subsidy po dapat is temporary, targeted, sino yung pinaka-affected. Hindi po pwede lahat subsidiya natin. Dapat yun lang pong pinaka-affected. So for example, ang ginawa ng Pangulo, nabigyan ng subsidy yun lang, mga PUV, which is correct, no? Sapagkat pagka halimbawa, binigyan mo ng subsidiya lahat, ibinaba mo yung presyo, pati yung mga hindi naman, pati may kaya namang magbayad, na masusubsidiya mo. Diba? So ang ano Yes. natin dito is bigyan ng priority yung mga yung mga main users at heavily affected. Plus, hindi lang yung subsidy is just one way. Another way is to communicate and express or humingi ng ng cooperation Yes. ng nakararami, no? So sa sitwasyon na to, sapagkat hindi naman to kontrolado lahat ng pamahalaan, Yes. no? And in a way meron din tayong ambag dito. So we as citizens dapat halimbawa alam mo mahal ang crudo, mahal ang gasolina, mahal ang kuryente. So anong gagawin mo? At mag-adjust naman tayo. May konting Yes. papel din tayo dito. We cannot, hindi natin pwedeng ibalik na yung, dapat kahit anong mangyari, yung buhay ko, normal pa rin. New normal parang pandemya to. New No? May normal. new normal. Nakakalabas naman tayo, pero Yes. new normal dahil mahal. Mahal ang crudo na malaking epekto sa ating buhay. Kailangan mag-adjust tayo Yes. sa new normal na yun. Yes. Yung dating pre-March 1, ganun pa rin. So, yun. Kasi nga ito, like I said, hindi po siya kahit nga may pista, bukas okay na. Hindi po. It will take probably pinakamabilis 3 months para malinis yung mga issue dyan sa Yes. physical infrastructure. So, tsaka pa lang natin mararamdaman na yung presyo ng langis medyo magiging stabilize, no? Yung importante mag-stabilize muna eh. Oho. No, Yes. pag nag-stabilize, pababa pa ba, hindi pa natin masabi. Yes, ayan. With that po, Professor Alvin Ang, maraming salamat po sa inyong insights and sa inyong oras ngayong umaga. Maraming salamat po, ingat po kayo.